Ngayong umaga nito, mga kapatid, I want to share with you a message that will somehow, I believe in my heart, steer our faith in the Lord. Ayan. Masarap magtiwala sa Panginoon. Amen. Amen. Kasi nakikita mo, maraming pagpapala, maraming mga binibigay ng Panginoon beyond measure, beyond our wildest dreams, beyond our wildest imagination. Maraming pwedeng ibigay ang ating Panginoon sa buhay natin na napakatindi, napakaganda, magandang pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya this morning, mga kapatid, I want us to talk about what it will take for us to build our faith in the Lord. So ngayong umagang ito, mga kapatid, we have entitled our message, When Your Faith is Challenged. I did not entitle it When Your Faith is Built Up. Instead, I have entitled this When Your Faith is Challenged. Kasi, it is only during challenging times, dun lang lumalago ang pananampalataya natin. Hello? Your faith will not be built up kung puro magaganda yung nangyayari sa buhay mo. Hello? Hindi mabubuo, hindi gaganda, hindi tataas, hindi titibay yung pananampalataya mo sa Panginoon kung puro pagpapala ang nararanasan natin, kung puro magagandang bagay, kung puro mga matiwasay na pakiramdam ang nararamdaman po natin. There will be times in our lives, mga kapatid, that our faith will be challenged. Before I proceed, mga kapatid, let me share with you key elements of faith. And dito iikot yung magiging pag-uusap natin, mga kapatid. Number one, mga kapatid, is that it takes courage. When you want to build up your faith, it will take courage. Kailangan ng tapang, kailangan ng lakas ng loob. Hello? Bawal ang mahina ang loob. Bawal ang duwag. Hello? Amen. Amen. Kaya kailangan natin ng courage. Pangalawa, there has to be obedience. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, obedience. Kailangan sumusunod na kayo sa Panginoon, mga kapatid. Ginagawa natin yung pinagagawa niya. That is included in our faith. May tiwala ka sa Panginoon, kaya ka susunod sa Kanya. May tiwala ka sa Panginoon, kaya gagawin mo yung pinagagawa niya sa iyo. Amen. Amen. And yung pangatlong element ng faith, mga kapatid, is faithfulness. Hindi lang tayo magtitiwala, tayo rin ay mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Amen. Papakita natin, papatunayan natin na tayo ay katiwa-tiwala. Amen. Amen. Okay. O sige. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, remember these 3 points. Remember these 3 elements. Because dito iikot yung pag-uusap po natin. And we will see these 3 traits, 3 characteristics doon sa istorya na pag-uusapan po natin, mga kapatid. And I want us to understand that when we experience difficulties in life, when we experience hardships in life, those things come our way. Because those things will help us grow. Hello? Hello? Remember, ang diamond nabubuo because of pressure. Ang pearl nabubuo because of pressure. Kaya kung walang pressure, walang growth. Kaya tandaan natin ito, mga kapatid, personal growth accelerates in challenging situations. Hello? Bagamat napakasarap pakinggan, pero pag pinagdadaanan mo na parang ang hirap-hirap nito. Sino niniwala doon? Yung mga panahon na may karamdaman, yung minamahal mo sa buhay, yung mga panahon na nawawalan ka ng pera, yung mga panahon na parang nag-aalangan yung trabaho mo, yung mga panahon na parang naglalamig yung mahal mo sa buhay, yung mga panahon na parang hindi mo maintindihan ano na nangyayari sa mundo. Those things accelerate your growth. Hello? Yun ang nakakatulong sa atin, mga kapatid. Whether we like it or not, yun lang talaga. Walang iba. It is not during those peaceful times. It is not during those wonderful times tayo lumalago. It is during those challenging times. Doon lang tayo lumalago. Now, but the question is this. What will we do? Anong gagawin natin kapag mayroong mga challenging situations? How should we react?
At dito mga kapatid, gusto kong makita natin na meron tayong dapat na appropriate response. When I say appropriate, ito yung tamang response mga kapatid. Hindi pwedeng magkaroon ng response na iba, kaya pag-uusapan po natin yung response na iyon mga kapatid. But the bottom line is this mga kapatid, being challenged in life is inevitable. Hindi mo maiiwasan. But being defeated is optional. Hello? Hindi mo maiiwasang ma-challenge ka. Hindi mo maiiwasang ma-pressure ka. Hindi mo maiiwasang magkaroon ka ng mabibigat na sitwasyon sa buhay. Lahat tayo dadaan doon. Pero ang pwede nating maiwasan, matalo. Hello? Pwede nating maiwasan, yung tayo yung susuko. Kaya dito mga kapatid, walang sukuan, walang iwanan, walang laglagan. Hello? Huwag mong iiwan. Yung cell member mo, yung cell leader mo, huwag mong iiwan. Yung church mo, huwag mong iiwan, lalo na ang Panginoon. Defeat is not a word in the Christian vocabulary. Hello? It's not an existing word in the Christian vocabulary. Kaya mga kapatid, listen to this. This is a fact. I'm not prophesying something against anybody here, but this is already a fact, an established fact. Your faith will be challenged. Sigurado yan. Mangyayari yan. Kaya doon dapat natin gawin. When that time comes, na kapag may pressure, anong gagawin mo? Kapag mayroong pinagdadaan ng mabigat sa buhay, anong gagawin mo? Ayoko sana eh. Kaya alam, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan ito. Kasi kapag hindi ko ito pinag-usapan, kapag hindi ko ito binanggit sa inyo mga kapatid, I'm not preparing you for the inevitable. I'm not preparing you for something that you will have to face in your life. Hello? Sino mag-asawa ang hindi dumadaan sa pagsubok? Sino nagtatrabaho ang hindi dumadaan sa pagsubok? Sino estudyante ang hindi na-challenge sa mga subjects niya? Hello? Lahat meron. Kaya kailangan natin pag-usapan ito. Ang tanong lang, magpapatalo ka ba? Magpapagapi ka ba doon sa mga pagsubok na iyon sa buhay? Kaya when faced with a faith-challenging situation, this is what we need to do. Face it head-on. Hello? Suwagin mo yung nanunuwag sa iyo. Hello? Hello? Are you listening? Can I hear an amen? Amen. Yung mga malalakas ang loob, magsabi ng amen. Amen. You know, hindi mo pwedeng iwasan eh. Ang pwede mo lang gawin, banggain mo, harapin mo. Hello? Hindi pwede magpalipat-lipat ka ng trabaho. Kasi nape-pressure ka dito, lilipat ka sa iba. Na-pressure ka na naman, lilipat ka na naman sa iba. Hindi mo nagustuhan yung boss mo, lilipat ka na naman sa iba. Wala kang mararating kapag gano'n na mangyayari sa iyo. Hello? Hindi pwede magpalipat-lipat ka ng course. Kinuha mo ito, nahirapan ka, lumipat ka na ibang course. Nahirapan ka na naman, lumipat ka na naman na ibang course. Hindi mo po pwedeng iwasan ang kailangan mong gawin, harapin. Hello? Kakabugin ng dibdib mo, kakabahan ka, pero kailangan mo pa rin harapin. Sasakit ang ulo mo, pero kailangan mo pa rin harapin. Maninikip ang dibdib mo, pero kailangan mo pa rin harapin. Masisira ang ulo mo, pero kailangan mo pa rin harapin. Hello? Makakalbo ka. Pero kailangan mo pa rin harapin. Hello? Hello? May stress ka. Yeah. Mapapadalas ang punta mo ng CR. Pero kailangan mo pa rin harapin. Okay. Face your situation.
faith-challenging situation, mga kapatid. Now, kung haharapin natin ito, mga kapatid, there's something that we need to do. I'm going to share with you several points. Ito yung mga kailangan natin gawin. But before I share with these points with you, mga kapatid, I want to tell you the story. Our story is based on Daniel, the book of Daniel. May nangyari po, mga kapatid. Daniel had 3 friends. Actually, close friends ito. Aside from Daniel, meron Shadrach, Meshach, and Abednego. Remember those names? Banggitin nyo nga, Shadrach. Ano nga? Meshach. Abednego. Yeah. Ulitin natin. Shadrach, Meshach, Abednego. Okay? Yeah. Wala pa akong natidig na Pilipino na nagpapangalan ng mga anak nila ng gano'n. Sana meron mong pangalan, Abednego. Yung mga ganyan. Ano pangalan mo? Abednego. Ano pangalan mo? Meshach. Saan napulot yan? Sa Bible. Di ba? Maganda yung pangalan yung mga anak sa mga gano'n mga tao, mga kapatid. Dahil matitindi ito, mga tao ito. Dumaan sa matinding pagsubok, pero hindi bumigay. Dumaan sa mabibigat na pressure, mga kapatid, pero hindi nagdalawang isip. Hello? Sinuong yung pakikipaglaban at doon napatunayan, tama yung ginawa nila. Kaya ngayong umagang ito, pag-usapan natin yun. In that story, mga kapatid, meron pong binanggit doon that the king of Babylon wanted his entire people, his entire nation, to bow down and worship an idol. Pero sa pinagawang malaking idol, at gusto niya, yung mga tao, ay magkakaroon ng time para manalangin, sumamba doon sa idol na iyon. Hello? Kapag nagmintis ka, ipapahuli ka, at ipapatayin ka, in other words, mga kapatid. But these 3 guys, Shadrach, Meshach, and Abednego, made a very strong stand. They made a decision, and it became a cornerstone ng pananampalataya, ng faith, mga kapatid. Kaya kailangan pag-usapan natin ito, mga kapatid. They faced it head-on, kahit na sabihin na natin mapapahamak ang buhay nila, kahit na sabihin natin ikamamatay nila, mga kapatid, they faced their problem head-on. Hindi sila bumigay. In other words, hindi sila yumuko doon sa Diyos-Diyosan na ginawa ng kanilang hari. Hello? By the way, Shadrach, Meshach, and Abednego were not Babylonians. They were Israelites. The Israelite people worship the one true God. Coming from that background, naintindihan nila that the God that the people of Israel worship is the one true God. At yun yung kanilang sinasamba. At yun yung kanilang pinaninindigan. But time came, they were taken from Israel and brought to Babylon to serve the kingdom of Babylon. Dahil mahuhusay sila, magagaling. Nandun sila, foreigners sila, in a land filled with idolatrous people. Kahit na ganoon yung condition nila, ganoon yung situation nila, they remain firm. Hello? Minsan, mga kapatid, may mga mananampalataya, pag natatransport na sa ibang lugar, nag-iibang anyo. Hello? Nawawala ang pagka-Kristiyano. Sino may kakilalang gano'n? Yung katabi mo ba gano'n? Pag nakatabi yung crush niya, parang nag-iiba na ang timpla ng kanyang isipan. Lalo na pag silang dalawa lang ang pumasok sa sinihan. Hello? Nagpunta sila doon sa KKK. Kataas-taas ang kasulok-sulok kadilim-diliman. At walang ibang tao nasa paligid nila, silang dalawa lang. Nag-iibang anyo. Hello? May mga Christian naman, nag-iibang anyo kapag exam na at walang maisagot. Para ba nakatitig doon sa test paper niya, pinag-pray niya, Lord, i-reveal mo sa akin anong sagot. Parang walang sagot ang Panginoon.
Naghanap ng ibang sagot doon sa katabi niya. Di ba? Nag-iibang anyo. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng mag-iibang anyo. Kapag napunta tayo sa isang mabigat na sitwasyon, pag napunta tayo sa isang pressured na situation, hindi pwedeng mag-ibang anyo. Kailangan manatili tayo. Amen. Amen. So Shadrach, Meshach, and Abednego stood firm. Nanatili sila mga kapatid. They did not give in. Ayaw nilang yumuko doon sa Diyos-Diyosan na binigay sa kanila nung kanilang haring pinaglilingkuran. First point I want to make is this, mga kapatid. When facing the situation head-on, number one, do not escape by giving in to something that is wrong. Hello? Nahuli ka. Nag-violate ka ng traffic. Huminto ka doon sa ibabaw ng pedestrian lane. Mga driver ha, huwag kayong hihinto sa ibabaw ng pedestrian lane kahit motorsiklo pa kayo. Hello? Igalang po ninyo yung pedestrian lane. Stop before the pedestrian lane. Hello? Are you listening? Yes. Maluwag ang mga pulis natin. Minsan hindi nanguhuli, pero may mga times nanguhuli sila. Kaya, pag tumutong ka doon sa pedestrian lane, doon ka huminto, nagot ka. Eh, nahinto ka doon. Sasabihin mo doon sa traffic enforcer, Sir, pasensya na. Ako, sasabihin sa'yo ng traffic enforcer, eto, ganitong penalty. Kukunin mo yung lisensya mo sa ganitong lugar. Diisip ko, abala. Hello? Kukunin ko pa, gagastos pa. Napanood niyo yung yung sa news? Yung kinalagkan yung traffic enforcer? Grabe yun. Pinapahinto siya kasi may traffic violation ay nakipagtalo. Nung ayaw huminto, yung traffic enforcer sumabit dun sa sasakyan sa bintana ng driver side. Kinalagkan doon, nung sasakyan, ang layo na narating. Ilang kanto yata yung narating nila. Alam nyo, magkano lang ang penalty niya sana doon sa traffic violation niya? 500 pesos. Eh dahil doon sa ginawa niya, meron na siyang mas malaking penalty, may criminal liability pa siya. Pwede pa siyang kasuhan ng murder o attempted murder. Kasi motive na mamatay. Talagang intention niya, talagang tumakas siya. Anyway, so nandun tayo sa ganung sitwasyon. What will you do? Do not escape by giving in to something that is wrong. Hello? Huwag kang maglalagay. Are you listening? Yes. Huwag mong susuhulan para lang mapadali yung ginagawa mo. That is wrong. Abide by the rules. You make a violation, then suffer the consequences. Hello? Mag-end of the year na naman. Magsasarado na mga libro ng mga kumpanya. What will you do? Pag kinumpin ng accountant mo, ang taas ng tax. What will you do? Hello? You have your own business. You are required to issue receipts every transaction. Hindi ka nag-i-issue ng receipt dahil ayaw mong tumaas yung babayaran mong tax. What will you do? Do not escape by doing something that is wrong. Hello? Diba? That's an easy way out. Pero that's the wrong way out. Are you listening? Parang walang naniniwala, parang natutuwa sa inyo, no? Grabe. Yan, lahat na natutuwa magsabi ng amen. Amen. Sigurado kayo, natutuwa kayo, ha? Ayan, okay. Kasi this is a test. This is a time na na-challenge yung faith natin, patunayan natin, ipakita natin that I am standing firm on my faith. I will not give in to something that is wrong. Even if it will take me a hard time, even if it will be a difficult time for me, I will not give in. I
will not do something that will compromise my faith. Yeah. Hello? That will compromise my relationship with my Lord. Hindi ko gagawin yon. Manindigan tayo mga kapatid. Hello? Kahit na may temptation. Kaya nga, grabe. Makinig kayo. Tinuro ni Jesus sa prayer dun sa mga alagad niya. Ang sabi niya gano'n, lead us not into temptation. Ibig sabihin, don't challenge temptation. Are you listening? Huwag kang maglalakas-lakasan para susuungin mo yung isang bagay na alam mong mali. Tapos isipin mo, kaya ko to. Tandaan mo, walang pagkakataon na hindi kumikilos ang kalaban. Kaya anytime, pwedeng bumigay ka. Kaya, lead us not into temptation. Pag alam mo may temptation, umiwas ka na. Hello? Pag alam mo meron tukso doon sa lugar na pupuntahan mo, umiwas ka na, huwag ka nang pumunta. Hello? Pupunta sa bahay, mag-isa lang siya. Kayong dalawa lang ang matitira doon. Huwag ka na pumunta. Are you listening? Baka ma-compromise ang faith mo. Huwag kang uupo doon sa upuan na maraming tukso. Yung matatabihan mo, naglalaro ng ML. Baka matukso ka rin. Hello? Yesterday, we attended a workshop, coaching workshop. One of the participants shared with us what he does. What he does every time he would face that difficult situation. Kasi alam niya yung weakness niya eh. Alam niya saan siya mahina. Sabi niya gano'n, ang kahinaan niya, pornography. Hello? Every time na naka-online siya, hawak niya ang cellphone niya, he would be tempted to surf the internet for pornographic materials. Kaya ginagawa daw niya, every time na alam niya na kailangan niya mag-surf sa internet to do research because he's a student, he would give his phone to his trusted friend and he would let other people go with him kapag nagsusurf siya ng internet. Parang nasa ganon, he will be guarded. Yeah. Hindi siya makakaisip na gumawa ng mali kasi alam niya, may nakabantay sa kanya. Hello? Huwag mong iisipin, makakalusot. Huwag mong iisipin, wala namang makakakita. Yun ang delikado, yung walang nakakakita. Kaya kumuha ka ng mga taong pwede makakita sa iyo. Hello? Yung pwedeng tumulong sa iyo, lead us not into temptation. Nakukuha niyo? Yes. Huwag kang bibigay doon sa mali. Gawan niyo ng paraan para makaiwas doon sa mali. Pero kung sakaling hindi ka na makaiwas, nandyan na yung mali, manindigan ka. Do not give in to something that is wrong. Are you listening? Amen. At napakaseryoso niyo lahat. Pwede umiti. Okay. Let's go to that story. Daniel 3, verses 16 to 18. Ito sabi ng Bible. Shadrach, Meshach, and Abednego. O, yan ang spelling ha. Yan. Replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Ito yung time na nahuli na sila na hindi sila nag-worship. If we are thrown into the blazing furnace, sa pugon, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Hindi, no? Yung conviction. Kahit ihulog po kami sa pugon, alam namin, ililigtas kami, isasalba kami, tutulungan kami ng Diyos namin. Hello? Hello? Eh, yung takbo ng isip, mga kapatid. Even when faced with a difficult situation, alam ko, tutulungan ako ng Lord. Ganyan, dapat manindigan. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, manindigan ka.
You know, this is my God. I will hold on to my God. Because I believe in my heart, He will rescue me. He will help me. He will not abandon me. My God will be with me. Even in troubled times, He will make a way when there seems to be no way. Hello? He will make a way in the desert. He will make streams in the desert. Kasi bibigyan tayo ng paraan ng Panginoon. Kaya huwag kang bibigay sa mali. Yan dapat ang conviction natin. Pero may mas matindi. After saying this, etong dinugtong nila. But even if He doesn't, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon namin, Your Majesty can be sure that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Mas matindi yan. Hello? Kasi minsan, ang kaisipan natin, tutulungan ako ng Diyos. Paano kapag hindi? Hello? Paano kapag yung business mo tuluyang nalugi? Paano kapag yung sakit mo lumala? Paano kapag lalo ka nawalan ng pera? Paano kapag yung asawa mo nag-decide humiwalay na sa iyo? But even if He doesn't, kahit hindi gumanda ang sitwasyon ko, kahit hindi ako gumaling, kahit hindi umayos ang negosyo ko, kahit hindi na maging okay yung nangyayari sa akin, sabi nila, Your Majesty can be sure of this. Hindi mo ibibigay. Hello? Tindi mo, grabe. Bigat, men. I wonder, ilan sa atin ang merong ganung pananampalataya? Yung merong ganung panunindigan. Hirap na hirap ka na, pero ayaw mo pa rin sumuko. Hello? Parang yung asawa ni Job. Dahil si Job, namatay na lahat ng anak niya. Nawala na lahat ng ari-arian niya. Nalugi na ang mga negosyo niya. Tinubuhan pa siya ng pigsa mula ulo hanggang paa. Di ba isang pigsa, masakit na? Yung tubuhan pa ng pigsa mula ulo hanggang talampakan mo. Grabe. Minsan, mukha ka na nga talagang pigsa. Ayun, gano'n. Ganun ang itsura ni Job. Mukha na talaga siyang pigsa kasi mula ulo hanggang talampakan, puno ng pigsa. Alam mo ginagawa niya? Para lang ma-relieve siya ng konti. Yung basag na palayo, iyon ang ipangkakamot niya. That's what the Bible tells us. Yeah. Grabe. Itong asawa ni Job, na wala namang pigsa, sinabihan niya si Job, ano ka ba? Talikuran mo na yung Diyos mo. Hello? Pero si Job, grabe. Tingnan naman na nanindigan. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang kumuha. Purihin ang Panginoon. Ang bigat din. Actually, hindi ko maisip eh. Actually, ayoko nga sanang isipin. Pag dumating ako sa ganung pagkakataon, ayoko sanang isipin. Pero pwede mangyari. Pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, tandaan mo to. Huwag kang ibigay. Huwag kang susuko. Huwag kang manlulupay-pay. Nakakita ka lang ng magandang babae, bumili ka na eh. Hello? Dami ko na nakitang ganon. Nagandahan lang sa babae, binigay na. Hello? Nagwapuhan lang doon sa lalaki, binigay na. Hello? Minsan nga, hindi naman tinutokso eh, lumapit. Wala namang tukso. Ikaw lumapit. Di ba? Hello? Di ba
ba may mga taong gano'n? Uy, guilty. Okay. Eto, matindi. Ayan. Kahit na ano mangyari, sabi nila Shadrach, Meshach, and Abednego, kahit ano mangyari, kahit di kami tulungan ng Diyos namin, di kami bibigay. Don't give in to something that is wrong. Be brave enough. Maging matapang ka para ipaalam, ipagsabi, ano paninindigan mo. Don't just be strong in your faith. Let other people know about your faith. Let other people know that you're standing firm in your faith. That you are holding on to your God. Let other people know that you do not desire to worship any other God, but the God of Abraham, Isaac, and Jacob. The God whom we worship in Christianity, mga kapatid. Be brave enough to declare your stand. Be strong in that stand, mga kapatid. Stand firm. Our God is our solid rock. He is the rock on which we stand. Pero siya matibay. Ang tanong, tayo. Kumusta naman kaya? Hello? Stand firm. Stand firm, mga kapatid. Anong nangyari? Doon sa storya, ganito, mga kapatid. Nanindigan yung tatlo. Ayaw na talagang bumigay. So no choice yung hari. O sige, you gave me no choice. Ihulog sa pugon niya mga yan. Yeah? Ginawang pizza. Ginawang pandesal yung tatlo. Yan. Diretsyon. Doon sa pugon. Matindi yung pugon. It's not an ordinary furnace. Talagang sa gamit ng hari, sabi niya ganun, pinainit niya na matindi yung pugon. So much so, na nung binukas yung pugon, para itulak yung tatlo doon sa loob, yung may hawak sa kanila, yung nagtulak sa kanila, nasunog. Hello? Ibig sabihin, talagang lumabas yung apoy. Talagang matindi. Yung pressure sa loob, that the fire affected even those guys who were supposed to push Shadrach, Meshach, and Abednego inside the furnace. Grabe, gano'ng kainit. Gano'ng kabigat yung parusang ipinataw sa kanila. Pero even then, hindi pa rin bumigay yung tatlo. When you stand firm, mga kapatid, matinding mangyayari. And this is what happened. When they were inside the furnace, the king saw something. Suddenly, as he was watching, Nebuchadnezzar jumped up in amazement. Napatalon and exclaimed to his advisors, "Did we tie up 3 men and throw them into the furnace?" "Yes," they said, we did indeed, Your Majesty." Oo nga. Meron nga 3. Pinasok natin doon. Tama po kayo, mahal na hari. Pero ito sabi ni Nebuchadnezzar, "Look, I see 4 men." 3 yung pinasok. Pero nung sinisipat na ng hari yung loob ng pugon, sabi niya, 4 yung nakikita ko eh. Hindi. Walking around, unbound. Pinasok nila nakatali. Lilitsyonin. Pero nakita ng hari, unbound. Walang tali. Naglalakad pa. Hello? Siguro nga, baka nagsasayo pa eh. Di ba yung tipong, wow, ang saya-saya na sa loob. Wow, lamig dito. Di ba yung tipong, wala akong nararamdamang init. Naglalakad eh. Di ba yung tipong, ayos, press ko dito. I see 4 men unbound walking around in the fire. They aren't even hurt by the flames. And the 4th looks like a divine being. Guess who that guy is? Somebody else is inside that furnace.
There were only 3. But the king saw 4. Grabe. So, remember this. When you boldly declare your faith in God, God will face it with you. Hello? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Can I hear an amen? Amen. Kasama mo ang Diyos. As sabi ng Lord kay Joshua, I will never leave you nor forsake you. I will go with you. Hello? Yun yung request ni Moses sa kanya. I will not leave this place. We will not leave this place unless we are sure that your presence will go with us. And God made that promise. Hindi niya iiwan. Hindi ka niya iiwan. Dumaan ka man sa matinding pagsubok, hindi ka iiwan ng Panginoon. He will go there with you. Grabe. Sayang, sa panahon na to, wala na ako nakikita. Yung minsan may mga home decor ako nakikita na untitled, Footprints in the Sand. May nakikita ka ba kayong gano'n? Kahit yata sa Christian bookstores, wala na ako nakikita gano'n eh. The title of the poem is Footprints in the Sand. It's a very good point. You can Google it if you like. It's a very good point. Pero the summary of it is this. Yung imagination ng lalaki, yung panaginip ng lalaki, he saw himself walking along the beach. And he imagined, he dreamt that the Lord is walking with him. Saya-saya niya because the Lord is with him. Every time he would look behind him, he would always see 2 pairs of footprints. 1 pair for him, 1 pair for the Lord. Pero sabi niya ganun, there was a point in his life. He went through a very troubled time, a very difficult time, that when he looked behind, he only saw 1 pair of footprints. Nagtampo kay Lord. Sabi niya ganun, Lord, bakit ganun? Nung dumaan ako sa matinding pagsubok, I only saw 1 pair of footprints. Lord, bakit mo ako iniwan? Pero ito ang reply ng Lord. Sabi niya ganun, anak, during that time that you saw only 1 pair of footprints, that was the time that I was carrying you. Binubuhat kita. Dala-dala kita. Amen. Nasa bisig kita. Amen. Hindi ka iiwan ng Lord. Amen. Kasama mo siya. Nahihirapan ka, kasama mo ang Panginoon. Umiiyak ka, kasama mo ang Panginoon. Nanginikip ang dibdib mo, kasama mo ang Panginoon. He will not leave you. Never. Kaya, remember this. Yung 3, Shadrach, Meshach, and Abednego, were thrown in the furnace, but 4 yung nakita. God was there with them. He never left their side. When you are beside your sick loved one, your God will be there with you, sitting beside your sick loved one. Hindi ka iiwan ng Panginoon. And dahil kasama mo ang Panginoon, ito mas matindi. You will not be harmed. Hello? Totoo, there will be difficult times. Totoo, there will be times that your heart will be broken. Hello? Siguro tututulungan ko yun. Your heart will be broken into many pieces. Hello? Parang, Pastor, huwag ka nang ganyan. Yung mga gano'n, kaso gano'n talaga eh. Hello? Minsan ang sisira ng puso natin, tao. Minsan ang sisira ng puso natin, sitwasyon. But remember this, God will not leave you broken. He will not want you to be harmed. He will be there. Kaya nga si Jesus, siya namatay sa krus. Kasi ayaw ng Lord, tayo yung dumanas ng kapighatian, ng kabigatan, ng kaparusahan dahil sa kasalanan natin. Binuhat niya na lahat para sa atin. Because God does not want you to be harmed. Amen? Amen. Ayaw ng
Panginoon yun. Just like in this story, mga kapatid, these 3 guys were not harmed. Yeah, totoo. Ang bigat sa puso nun. Totoo. Pwedeng ikadurog, ikasira ng kanilang ulo, mga kapatid. But God wants them to be sure they will not be harmed. And this is what happened. Verse 27. Then the princes, prefects, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Hello? Ni hindi dumadapo yung dila ng apoy sa kanila. Not a hair on their heads was singed, and their clothing was not scorched. They didn't even smell of smoke. Hindi amoy usok, hindi kagaya ng katabi mo. Umaga pa lang. Amoy kalsada na. Grabe. Tapos pinalabas sila ng hari. Uy, kayong tatlo, hindi nga kayo dito. Lumabas yung tatlo. Cool na cool. Nakita? Tapos, kaya yung mga tao, they crowded around these 3 guys. Kahit buhok, hindi nasunog. Walang amoy usok sa kanila, mga kapatid. Grabe. Tindi. And what's more, when God will be with you, He will be sure that you will not be harmed. And the third thing is this, mga kapatid. A blessing is there. It will be there for you. A blessing awaits you. When you go through that very difficult time, after that time, remember this, a blessing awaits you. Hello? Actually, this is something that gives me encouragement personally. I know there will be difficult times, but each difficulty that I will face, I would always remember there's light after the tunnel, at the end of the tunnel. Hello? There's sunshine behind the clouds. Hello? I would always remember that there's a blessing after this difficult situation. I will receive my reward after I go through this trial. When I become victorious, when I come out victorious of this trial, there's a reward waiting for me. Hello? A reward is there waiting for you. Just go through that trial, go through that difficult time with faithfulness, standing firm, holding on to God. When you do that, when you experience that, remember this, there's a blessing waiting for you. Hello? Laging nandun, mga kapatid. Kaya, kung tama yung kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Tama rin ang kasabihan, nasa huli ang tagumpay. Ang victory laging nasa dulo, mga kapatid. Hindi sa gitna. Hindi nananalo ang isang team in the middle of the game. Pagdating ng halftime, kahit lamang sila, hindi pa sila panalo. You have to wait for the end of the game. Hintayin mo, dumating ka sa dulo, doon mo mararanasan yung tagumpay, mga kapatid. A blessing awaits you. So, when they came out of that furnace, they did not even smell of smoke. And then, the king, Nebuchadnezzar, declared something. Kasi paniwalang-paniwala na siya. Huling-huli na yung puso niya. Grabe itong Diyos na to. Bigat nito. Matindi itong Diyos na to. Kaya itong ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sabi niya gano'n, mga kapatid, therefore, I make this decree. It's a law. It's now a law. Sabi niya gano'n, if any people, whatever their race or language or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb from limb, and their houses will be turned into heaps of rubble. There is no other God who can rescue like this. Kapag mayroong isang tao dito
nasisiraan yung Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sisiguraduhin ko sa inyo, ganito mangyayari sa inyo, tsak-tsak-tsakin ko kayo. Yung sabi ng hari, tsak-tsak-tsakin ko kayo, you will be torn limb to limb. Papatayin tayo ng hari, grabe, intindi. Kasi sabi niyo gano'n, walang Diyos na katulad ng Diyos nila. Bigat. And that's not even all. Aside from making this king turn to the one true living God, ito ba ang ginawa? Then the king promoted. Sino gusto ng promotion? Hello? Sino gusto ng increase? Hello? Sino gusto lumago ang negosyo? Sino gusto tumaas ang grades? Sino gusto magkaasawa? Palakas ng palakas yung amen. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions in the province of Babylon. Now, backtrack tayo ng konti. Tandaan ninyo, Shadrach, Meshach, and Abednego were Israelites. They were not Babylonians. Yung position na binigay sa kanila, reserved for Babylonians. Hello? Pero sila pinagkatiwalaan ng hari. Why? Is napatunayan yung Diyos nila. Yun ang totoong Diyos. Kung gusto mo ng promotion, kumapit ka kay Lord. Huwag kang kumapit sa boss mo. Hello? Tao lang yan. Ang kapitan mo ang totoong Panginoon. Amen. 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 Hindi. Kaya huwag kang bibigay. Kaya pansinin mo mga kapatid, pag hindi bumibigay ng isang tao, nagpapatuloy sa pananampalataya, darating ang panahon, i-increase ang buhay niya. Kaya ako naniniwala ako, ito tandaan ninyo mga kapatid, manatili lang tayong tapat sa Panginoon. Marami dito magiging milyonaryo. Hindi nga, di walang bibiro. Ano? Huwag ka lang bibigay, huwag kang gagawa ng mali, manindigan ka sa Panginoon. Darating ang araw, marami dito magiging milyonaryo. Angat ang buhay. Why? Part ng blessing ng Lord yan. Gaganda ang pamilya mo. Hello? Ito matindi, kahit yung itsura mo, hindi kagandahan, yung mga magiging supling mo ang gaganda. Promotion yan eh. Hello? Ako, hindi naman ako katangkaran, pero yung mga anak ko matatangkad. Promotion yun. Hello? Akala mo hindi ka matalino, pag kumapit ka kay Lord, tatalino ka. Hindi ako nagbibiro. Mangyayari yun mga kapatid. Lahat ng naniniwala magsabi ng amen. Pwede mangyari yun. Magtiwala ka lang sa Panginoon mga kapatid. Kumapit ka lang sa Kanya. Huwag kang bibigay sa mali. Hello? Huwag kang lalapit sa tukso. Gagawin ng Panginoon. No matter what comes your way, God is not surprised. Your challenge was not sent to defeat you, it was sent to increase you. Yes. Your challenge is there to increase you, not to defeat you, not to make you low, but to make you high, not to make you a loser, but to make you a victor. Hello? Your challenge is there to strengthen you so you will come out growing stronger, firmer in the Lord. Kaya mga kapatid, when your faith is challenged, hold on to the Lord. Remain firm and He will do the rest for you. Sino niniwala may gagawin ng Panginoon sa buhay mo? Sino nagsasabi dito, kakapit ako kay Lord kahit anong mangyari? Naninindigan ako kay Lord kahit anong mangyari. Kahit na may tuksong napakalaki sa harap ko, hindi ako bibigay dahil kay Lord ako kakapit. Hindi ako gagawa ng mga masasama dahil kay Lord ako susunod.
Ibibigay ko ang buhay ko sa Panginoon at hindi sa dyablo. Ibibigay ko ang buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon at hindi ako lalayo sa Kanya. Kakapit ako ng matindi sa Kanya dahil siya ang aking sandigan, siya ang aking tanggulan, siya ang aking tibay, siya ang aking kalakasan. Sa Kanya manggagaling ang aking buhay. Sa Kanya ko ibibigay ang aking buhay. Sa aking Panginoon, iaalay ko ang lahat. Dahil binigay ng Panginoon ang Kanyang sarili, naniniwala ako, ibibigay din ng Panginoon lahat ng kailangan ko para magtagumpay ako. Napakagin na naman ang amen ninyo. Lakas-lakasan ninyo. Mga kapatid, panindigan natin ito. Now, I would like to end here. This is a testimony of somebody else. Are you listening? This is a story that we find in the Bible. A testimony of another person. Huwag kang titigil nang ikikwento mo lang sa ibang tao testimony ng iba. Gumawa ka ng sarili mong testimony dahil mas matibay na kwento yun, mas magandang kwento yun pag nadinig ng iba. Why? Dahil ikaw mismo naranasan mo yun. Pinagdaanan mo yun. Write your own testimony. Make your own testimony. Stand firm in the Lord. Strong in the Lord. Be victorious in the Lord. Lahat ng naniniwala na gagawa ako ng istorya ko, gagawa ako ng testimony ko, tumayo ka, pumalak ka sa Panginoon. Gagawa ako ng istorya ko para maniwala ang ibang mga tao, para magtiwala sila sa Panginoon. Kagaya na nangyari kay Haring Nebuchadnezzar, may istorya si Shadrach, Meshach, at Abednego. Naniwala yung hari dahil nakita niya nangyari sa tatlong ito. Gumawa ka ng istorya mo para yung ibang mga tao maniwala sa iyo na ang Diyos na sinasamba mo buhay at kumikilos. Tumutulong, gumagawa ng paraan para pagpalain ang kanyang mga anak. Gumawa ka ng istorya mo, manindigan ka, maniwala ka sa Panginoon. Huwag kang bibigay, huwag kang lalayo sa Kanya. Huwag mong ipagpapalit ang Panginoon mo. Kahit na napakahirap ng sitwasyon, kahit halos ikamatay mo na, kahit mahirapan pa, huwag kang magbibigay, huwag kang bibigay, manindigan ka. Darating ang araw, your test will become your testimony. Lord God, this morning, help us face those difficult situations. Help us be firm. Help us be strong. Lord God, tulungan mo po kami. No matter what comes our way, magiging matibay po kami. We will face those challenges head on. Because those tests will become our testimony. You have not placed challenges in front of us so that we will be defeated. You have placed them in front of us so we will come out victorious. And we want to show the world that we are victorious because you are with us. Hallelujah, hallelujah. Raise your hands to the Lord. Hallelujah. Yung kanta natin kanina, sabi doon, I lift my hands to believe again. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I open my eyes, these things I remember. You are faithful, God, forever. You are faithful, God, forever. You are faithful, God, forever. I lift my hands and I believe again because you are faithful, God, forever. You will never leave me. You will never forsake me. You will never leave me beside the desert. You will never leave me weak. You will never leave
leave me defeated. You will stay with me because you are my strength. You are my refuge. Lord God, tulungan mo po kami, Panginoon.